Ang hindi niya alam, ang kawawang matanda pala ay isang bilyonaryo. Sa araw mismo ng kasal ko, dapat sana ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero ang tanging naririnig ko ay ang halakhak ng sarili kong anak. Isang tawa na parang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ko. Sa harap ng 400 bisita, sa harap ng mga kaibigan, sa harap ng Diyos, ang sarili kong anak na si Jose, kasama ang kanyang asawang si Katrina, ang siyang nagdulot sa akin ng pinakamatinding kahihiyan na mararanasan ng isang ina, ang hiya sa kultura natin. Ang salitang iyan ay may bigat na hindi kayang sukatin. Hindi lang ito simpleng pagkahiya. Ito ay ang pagdurog sa iyong pagkatao, sa iyong dangal. At sa gabing iyon, ang kahihiyan na iyon ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa akin at gusto ko na lang lamunin ng lupa. Nakatayo sa tabi ko ang bago kong asawa, si Roberto, isang mabuting tao, isang simpleng tao. Sa paningin ng aking anak, isa siyang kawawang matanda, isang pulubi na pinulot ko lang daw sa kung saan. Narinig ko ang bulong ng manugang kong si Katrina sa kanyang ina, sapat na malakas para marinig ko. "Tingnan mo si Mama," sabi niya. "Nagpakasal sa isang basura." Basura. Ganoon pala ang tingin nila sa lalaking nagpapasaya sa akin. Ganoon pala ang tingin nila sa akin. Isang matandang desperada na pumulot na lang ng basura. Ang buong pamilya nila ay nagtawanan. Hindi patago, kundi hayagan. Bawat halakhak nila ay parang isang sampal sa aking pagkatao, sa aking pagiging ina. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sarili kong anak, si Jose, ang nag-iisang anak ko, ay nakikitawa sa kanila. 15 taon. 15 taon akong nag-iisa mula nang pumanaw ang aking asawa. Ako ang naging ilaw ng tahanan sa isang bahay na wala ng ilaw. Pinalaki ko si Jose ng mag-isa. Isinubo ko na lang sana sa sarili ko, ibinili ko pa siya ng sapatos para hindi siya mapahiya sa eskwelahan. Naglaba ako para sa ibang tao. Namasukan bilang kasambahay, tiniis ko ang pagod at sakit ng katawan para lang mapagtapos siya sa magandang unibersidad. Isinakripisyo ko ang aking kabataan, ang aking mga pangarap para sa kanya. Dahil iyon ang ginagawa ng isang ina, ang kasal na ito, ang magarbong handaan, ang magagandang bulaklak, ang masasarap na pagkain. Lahat ng iyon ay pinag-ipunan ko. Galing sa lahat ng natitira sa akin. Hindi para sa sarili ko, kundi para ipakita sa kanilang lahat, lalo na sa aking anak, na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kalungkutan, karapat-dapat din akong maging masaya. Pero para sa kanila, wala lang pala akong halaga. Tila isa lang akong bangko na pwedeng utangan kapag kailangan. Isang taga-alaga ng mga apo nila kapag sila ay aalis. Ngunit sa araw na pinili kong lumigaya para sa sarili ko, bigla akong naging walang silbi. Isang pabigat, isang katatawanan, walang pakialam si Jose sa nararamdaman ko. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang itsura niya sa harap ng mayayamang pamilya ng kanyang asawa. Ang mahalaga lang sa kanya ay pera. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang malaking lihim sa lahat ng mga taon na minamaliit nila ako. Sa lahat ng pagkakataon na tinatrato nila akong parang isang utusan sa sarili kong pamamahay, mayroon akong isang alas. Isang trump card. Akala nila ako ang piyon sa larong ito. Ang kawawang matandang pwedeng isantabi kapag hindi na kailangan. Ang hindi nila alam, hawak ko ang pinakamalakas na baraha. Ang lihim na iyon ay nakatayo sa tabi ko. Si Roberto, ang kawawang matanda na kanilang kinutya. Ang basura na kanilang pinagtawanan. Habang pinapalayas ko sila sa aking kasal. Habang isinisigaw ko ang lahat ng sakit at galit na kinimkim ko sa loob ng maraming taon, nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala. Ang Teresita na kilala nila, ang tahimik na ina na laging yumuyuko, ay natutong tumindig, natutong lumaban. Umalis sila na puno ng pagbabanta at galit, at sa katahimikan na naiwan habang ako'y umiiyak at nanginginig. Bumulong sa akin si Roberto.
Isang sikreto na yayanig sa kanilang mundo, ang aking lihim na yaman. Mahal, sabi niya sa akin ng may kakaibang kalmado, isa akong bilyonaryo. Bilyonaryo. Paulit-ulit sa isip ko. Ang lalaking minahal ko dahil sa kanyang kabaitan. Ang lalaking inalok ko ng kape sa isang maliit na apartment ay isa pala sa pinakamayamang tao sa bansa. At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi ito ang katapusan. Ito pala ang simula. Ang simula ng isang bagong buhay para sa akin. At ang simula ng isang aral na hinding-hindi malilimutan ng aking anak. Gusto nilang maging isa akong biktima. Gusto nilang manatili akong tahimik at api. Pero ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan sa harap ng lahat. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na maikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Isang leksyon tungkol sa tunay na kahulugan ng yaman at ang tunay na halaga ng isang ina. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng ina na nakaramdam na parang sila ay hangin na lang sa sarili nilang tahanan. Para sa lahat ng nakaranas na maliitin at balewalain. Kung naranasan mo na ring madurog ang puso dahil sa sarili mong pamilya, paki-like at share naman ng video na ito. At sana ay mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Saan po kayo nanonood? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga kwento. Pakinggan natin ang isa't isa. May mga sandali sa buhay natin na parang humihinto ang pag-ikot ng mundo. Iyon ang naramdaman ko nang marinig ko ang tawa ng sarili kong anak. Habang ang buong pamilya ng manugang kong si Katrina ay nagdiriwang sa aking kahihiyan. Tumigil ang lahat, ang musika, ang bulungan ng ibang bisita, ang tibok ng sarili kong puso. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang salitang binitawan ni Katrina, basura, ganoon daw ang asawa ko. At ako? Ako ang matandang namumulot ng basura. Sa loob ng ilang segundo, para akong isang kandilang nauupos. Unti-unting nawawala ang liwanag, ang init, ang buhay. Naramdaman ko ang mga tuhod kong nanghihina. Gusto kong yumuko, magtago, maglaho na lang na parang bula. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang bawat piraso ng aking pagkatao. Ito ba ang sukli sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko? Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Ang mapahiya sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa akin, sa kamay mismo ng aking nag-iisang anak? Pero sa gitna ng matinding sakit na iyon, may ibang apoy na biglang nagliyab sa loob ko. Hindi ito sakit. Hindi ito lungkot. Ito ay galit. Isang dalisay, nag-aalab, at matagal nang kinikimkim na galit. Ang galit ng isang ina na binalewala. Ang galit ng isang babaeng inabuso ang kabaitan. Ang galit na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Bigla, ang mga tuhod kong nanghihina ay tumatag. Ang mga kamay kong nanginginig ay humigpit. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Binitawan ko ang kamay ni Roberto. Dahan-dahan, ngunit may bigat sa bawat hakbang. Lumakad ako palapit sa aking anak, si Jose. Ang aking munting Jose, na dati karga-karga ko lang, na ngayon ay nakatayo sa harap ko, mayabang, lasing, at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang 400 bisita ay nakatingin sa akin, naghihintay kung ano ang gagawin ng kawawang si Teresita. Jose, sabi ko, ang boses ko, iba na. Hindi na ito ang malumanay na boses na dati nilang naririnig. Mayroon itong lamig, mayroon itong bigat, mayroon itong kapangyarihan, na kahit ako ay nagulat. Tama ka sa isang bagay. Pagpapatuloy ko, habang ang bawat salita ay parang isang batong ibinabato ko sa kanya. May kailangang magsabi ng katotohanan dito. I have 95. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya, pero hindi nawala ang kayabangan sa kanyang mukha. Ang katotohanan, sabi ko. At naramdaman ko ang panginginig ng aking mga labi. Ay 35 taon akong kasal sa ama mo. 35 taon akong nagtrabaho ng 12 oras, araw-araw,
naglilinis ng bahay ng ibang tao para lang makapasok ka sa pinakamagandang pribadong eskwelahan. 35 taon kong sinira ang aking likod, kinalyo ang aking mga kamay, isinakripisyo ang aking kalusugan at kabataan para ibigay sa iyo ang lahat. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkailang. Pero mabilis niya itong itinago sa isa na namang lagok ng champagne. Ang ama mo ay isang mabuting tao, sabi ko. At naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Pero nang mamatay siya, 15 taon na ang nakalipas, iniwan niya akong mag-isa, ganap na mag-isa. Alam mo ba kung ilang beses akong pumunta sa bahay ninyo para lang makasama ka? Ilang beses kitang tinawagan, umiiyak, dahil pinapatay na ako ng kalungkutan? Ma, huwag ka nang magdrama, sagot niya. Pero ang boses niya ay hindi na ganoon katatag. Drama? Tumawa ako. Isang tawang puno ng pait at sakit. Drama ba ang tawag mo sa pag-iisa tuwing Pasko dahil mas abala ka sa pamilya ni Katrina? Drama ba ang tawag mo sa pagdiriwang ng aking ika-61 kaarawan ng mag-isa? Dahil hindi mo man lang ako magawang batiin sa text? Narinig ko ang bulungan mula sa mga bisita. Nakita ko ang mga mukha ng pagkadismaya na nakatutok sa aking anak. Pero si Katrina ay hindi papatalo. Ay naku, Teresita, sabi niya, humakbang pasulong. Lagi na lang biktima ano? Laging nagrereklamo. Laging kailangan ng atensyon. May sariling buhay si Jose. Hindi kanya pwedeng alagaan na parang bata. Alagaan? Bulong ko. Hindi ko hininging alagaan niya ako. Humingi lang ako ng kaunting pagmamahal, kaunting respeto, kaunting pagtingin na isinukli sa lahat ng ibinigay ko sa kanya, buong buhay niya. Tumingin ako sa paligid. Ang mga pinsan ni Katrina ay nagbubulungan. Ang kanyang ama, na amoy murang tabako, ay nakangisi. Ang kanyang ina ay ipinagmamalaki ang kanyang mga peking alahas. Sila ang mga buwitre na nag-aabang sa aking pagbagsak. At doon ko na napagtanto. Hindi ko na kailangan ang kanilang pag-apruba. Hindi ko na kailangan ang pagmamahal na ipinagdadamot nila. Tama na, sabi ko, at ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Jose, ikaw, ang asawa mo, at ang buong pamilya ng mga ahas na dinala mo dito. Tumingin ako sa kanila, isa-isa. Sa labas. Umalis kayo sa kasal ko. Umalis kayo sa buhay ko. Ngayon din. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ano? Halos pabulong na sabi ni Jose. Hindi ka seryoso, ma. Kailanman ay hindi ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. Sagot ko. Mayroon kayong 5 minuto para lisanin ang lugar na ito o tatawag ako ng security. Pinalalayas mo kami? Kami? Ang sarili mong pamilya? Sigaw ni Katrina na parang hindi makapaniwala. Hindi ko kayo pamilya. Malamig kong sagot. Kayong mga parasito? Oo, kayo ang pinalalayas ko. Doon na nagsimula ang kaguluhan. Ang ama ni Katrina ay tumayo, sumisigaw tungkol sa impluwensya nila sa syudad. Ang ina niya ay nagsisisigaw tungkol sa kawalan ng respeto. Pero wala na akong pakialam. Para akong isang pader na hindi na kayang tibagin ng kanilang mga salita. Kung aalis kami, pagbabanta ni Jose, ang mukha niya ay namumula sa galit. Hinding-hindi mo na ako makikita. Hinding-hindi mo na makikita ang mga apo mo. Isinusumpa ko, he have used us and act video. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit. Ang mga apo ko, si Miguel at si Sofia. Sila ang tanging mga inosenteng anghel sa impyernong ito. Pero pagtingin ko kay Roberto, nananatiling nakatayo sa tabi ng altar, kalmado at marangal, alam ko na ang kailangan kong gawin. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Kung iyan ang desisyon mo, Jose, sabi ko, at bahagyang nabasag ang aking boses, kung gayon, mangyari na. Hindi na ako magpapamanipula sa iyo. Hindi na ako papayag na gamitin mo ako bilang personal mong bangko habang tinatrato mo akong parang basura kapag hindi mo ako kailangan. Isa-isa silang nagsitayuan. 20 tao, 20 taong puno ng puot. Habang naglalakad sila palabas,
Mayroon pang nagtulak ng silya, naghagis ng napkin. Ang huling paalam ni Jose ay isang tingin na puno ng galit. Sana maging masaya ka sa desisyon mo, sabi niya, dahil hinding-hindi mo na mababawi ang iyong pamilya. Anain, ang tunay na pamilya ay hindi ka tinatrato ng ganito, sagot ko, habang naramdaman kong hinawakan ni Roberto ang aking kamay. Nang sumara ang pinto, gumuho ang lahat. Ang lakas na naramdaman ko kanina ay biglang nawala. Nanginginig ako, umiiyak. Kakapalayas ko lang sa sarili kong anak. Sinira ko ang relasyon namin, marahil magpakailanman. Pero sa gitna ng aking pagdadalamhati, naramdaman ko ang isang yakap. Isang yakap na puno ng init, respeto, at pagmamahal. Ang yakap ni Roberto. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan. Basang-basa ng luha ang aking mukha. Ang maganda kong champagne-colored na bestida ay may mga mantsana. Ang dapat sanang pinakamasayang araw ng aking buhay ay naging isang bangungot. Niyakap ako ni Roberto at sa yakap na iyon, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Patawad, mahal, bulong ko sa kanyang dibdib. Sinira ko ang lahat. Sinira ko ang kasal natin. Minus, wala kang sinira, malambing niyang sagot, habang hinahaplos ang aking buhok. Ginawa mo ang tama, ang matapang na bagay, at sobrang ipinagmamalaki kita. Nanatili kaming magkayakap sa gitna ng kaguluhan. Hanggang sa unti-unti, may narinig akong pumapalakpak. Si Susan, ang matalik kong kaibigan, sa loob ng 30 taon. Sinundan ito ng iba pa, hanggang sa ang buong bulwagan ay nagpapalakpakan. Hindi ito palakpak ng pagdiriwang. Ito ay palakpak ng suporta, ng pakikiisa. Naramdaman ko ang pag-agos ng pasasalamat sa mga taong nanatili, sa mga taong nakaintindi. Dahan-dahang humiwalay sa akin si Roberto at hinawakan ang aking mga kamay. Tinitigan niya ako sa mata, isang tingin na puno ng intensidad na hindi ko pa nakikita dati. Ang tingin na iyon ay may halong lungkot, saya, at isang malalim na sikreto. Teresita, mahal ko, sabi niya. Mayroon akong kailangang sabihin sa iyo. Ano iyon? Tanong ko, habang pinupunasan ang aking mga luha. Humugot siya ng malalim na hininga, na para bang may ibubunyag siyang isang bagay na napakahalaga. Hindi ako ang taong inaakala mo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Matapos ang lahat ng nangyari, mayroon din ba siyang itinatago? Roberto, ano ang sinasabi mo? Nanginginig kong tanong. Ngumiti siya, ngunit isa itong kakaibang ngiti. Malungkot at masaya ng sabay. Mahal, isa akong bilyonaryo. Napatingin ako sa kanya na parang nagsalita siya ng ibang lengguwahe. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, pumasok sa aking mga tainga. Pero tumanggi ang utak kong iproseso ang mga iyon. Bilyonaryo? Si Roberto? Ang lalaking nakilala ko sa palengke? Ang lalaking nakatira sa isang maliit na apartment sa isang simpleng kapitbahayan? Imposible. Ano ang sabi mo? Isa akong bilyonaryo, Teresita. Inulit ni Roberto, na may ganap na kalamigan. Mayroon akong mahigit 2 bilyong dolyar na ari-arian. Mga property sa 12 bansa, mga kumpanya, investments, lahat. Naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Tumakbo papalapit sa akin si Susan at inalalayan ako. Teresita, huminga ka. Huminga ka, amiga. Pero hindi ako makahinga. Hindi ako makapag-isip. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, nakatira ka sa isang maliit na apartment. Ang kotse mo ay luma. Ang mga damit mo. Lahat ng iyon ay isang sinadyang pagpili, Teresita, sabi ni Roberto, at ang boses niya ay napakalambing, na parang gusto ko na namang umiyak. Matapos mamatay ang una kong asawa, 8 taon na ang nakalipas. Matapos kong makita kung paano ang lahat sa paligid ko ay pera ko lang ang habol. Nagpasya akong mamuhay ng simple. Gusto kong makahanap ng isang taong magmamahal sa akin dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Dating friend. Ang buong bulwagan ay nasa ganap na katahimikan. Bawat isa ay nakikinig sa bawat salita na parang nanonood ng isang teleserye. Kaya pala,
Bulong ko, habang unti-unting nagkakabuhol-buhol ang lahat sa isip ko. Kaya pala ganoon ang mga damit mo. Kaya pala doon ka nakatira. Kaya pala hindi mo ako pinapayagang magbayad kapag lumalabas tayo. Eksakto, tumango siya. At natagpuan ko ang eksaktong hinahanap ko. Natagpuan kita, Teresita. Isang tunay na babae na may mabuting puso na tinrato ako ng may respeto at pagmamahal kahit na inakala mong wala akong maiaalok kundi ang pag-ibig ko. Bumalik ang mga luha sa aking mga mata. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Hindi ito luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay luha ng hindi ko alam, hindi ko mapangalanan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit dito? Pagkatapos ng lahat ng ito, tanong ko. Tumingin si Roberto sa pinto kung saan umalis sina Jose at Katrina kanina. Dahil gusto kong makita mo kung sino talaga sila. Gusto kong makita mo ang tunay nilang pagkatao noong inakala nilang wala akong kwenta. At gusto kong ikaw mismo ang gumawa ng desisyon mo tungkol sa kanila bago mo malaman ang katotohanan tungkol sa akin. Diyos ko, bulong ko, habang tinatakpan ang aking mukha, ang anak ko. Kakainsulto at kakapahiya lang niya sa isang bilyonaryo. Ang anak mo ay kakainsulto at kakapahiya lang sa lalaking mahal mo. Marahang pagtatama ni Roberto. Hindi dapat baguhin ng pera iyon. Tama siya. Siyempre, tama siya. Ngunit ang isip ko ay patuloy na umiikot, sinusubukang unawain ang lahat. 2 bilyong dolyar? Paano? Saan galing? Ngumiti si Roberto at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nagsimula ako sa wala. Katulad mo. Nagtrabaho ako sa construction sa loob ng 20 taon. Inipon ko ang bawat sentimo. Nag-invest ako sa real estate noong walang ibang gumagawa nito. Bumili ako ng mga ari-arian na sinasabi ng lahat na walang halaga. Itinayo ko ang isang imperyo. Ladrilyo sa bawat ladrilyo. Ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. Pero nang mamatay ang asawa ko, ang mahal kong si Leticia, sa cancer, lahat ng perang iyon ay nawalan ng kabuluhan. Hindi ko siya nailigtas, kaya nagpasya akong magtago. Itinago ko ang yaman ko at hinanap ko ang isang bagay na totoo. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkasya sa isip ko. Ang maliliit na detalye na napansin ko pero hindi ko pinansin. Ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa negosyo na may malalim na kaalaman. Ang mga pagkakataong nabanggit niya, ang paglalakbay sa buong mundo, lahat ay may katuturan na ngayon. Pagkatapos ng lahat ng drama, lumapit ang pari. Nais niyo pa bang ipagpatuloy ang seremonya? Marahan niyang tanong. Tumingin ako kay Roberto. Tumingin ako sa bulwagang puno ng mga taong sumaksi sa aking kahihiyan at sa aking pagtindig. Tumingin ako kay Susan, na nakangiti sa akin habang may luha sa kanyang mga mata. At alam ko na ang sagot. Opo, sabi ko, na may matatag na boses. Opo, gusto naming magpatuloy. At sa pagkakataong iyon, habang ipinagpapatuloy namin ang aming mga panata, walang nang nanggulo, walang nang malupit na tawa, tanging pag-ibig, suporta, at isang ganap na naiibang enerhiya. Nang isinuot ni Roberto ang singsing sa aking daliri, naramdaman kong nagsisimula ako ng isang bagong-bago at hindi inaasahang buhay. Kinabukasan, nagising ako sa pinakamalaking kama na nahigaan ko sa buong buhay ko, nakabalot sa mga kumot na parang ulap. Sa isang saglit, inakala kong panaginip lang ang lahat. Ang kasal, ang kahihiyan, ang revelasyon ni Roberto. Pero paglingon ko, naroon siya, mahimbing na natutulog sa tabi ko, at alam kong totoo ang lahat. Nagbago ang buhay ko magpakailanman, sa loob lang ng 24 na oras. Maingat akong bumangon at lumapit sa malaking bintana. Ang buong siyudad ay nasa ilalim ng aking mga paa, naliligo sa ginintuang liwanag ng bukang liwayway. Mula sa taas na ito, ang lahat ay mukhang napakaliit, walang kabuluhan. Napaisip ako, ganito kaya ang tingin ni Roberto sa mundo mula sa kanyang posisyon ng kapangyarihan at yaman? Magandang umaga, mahal ko. Narinig ko ang kanyang boses.
Niyakap niya ako mula sa likuran. Mayroon akong ipapakita sa iyo. Isang bagay na sa tingin ko ay makakatulong sa iyong mas maunawaan kung sino ako at kung ano ang ibig sabihin ng ating bagong buhay. Kalahating oras ang lumipas, nakasakay na kami sa isang pribadong helicopter. Isang helicopter. Kailanman sa buhay ko ay hindi ko naisip na makakasakay ako sa isa. Si Roberto mismo ang nagpapalipad na may kasanayan ng isang taong ginagawa ito araw-araw. Lumipad kami sa ibabaw ng siyudad at nagsimula siyang magturo ng iba't ibang mga gusali. Iyang hotel na iyan, sabi niya. Ang Grand Plaza, akin iyan. Itinayo ko 15 taon na ang nakalipas. Itinuro niya ang isang malaking mall. Iyang Sunwalk Promenade, akin din iyan. At iyang 3 apartment building doon, at iyang industrial complex malapit sa Pantalan. Sa bawat gusaling itinuturo niya, lalong lumalaki ang aking pagkamangha. Hindi lang siya mayaman. Pag-aari niya ang malalaking bahagi ng siyudad kung saan ako nanirahan buong buhay ko. Naglinis ako ng sahig sa ilan sa mga gusaling iyon. Hindi ko man lang alam kung sino ang tunay na may-ari. Nakikita mo ba ang ospital na iyon? Itinuro niya ang isang modernong gusali na may pulang krus sa bubong. Ipinamigay ko iyan 5 taon na ang nakalipas. Namatay ang asawa kong si Leticia sa cancer at walang sapat na kagamitan ang pampublikong sistema ng kalusugan. Kaya nagtayo ako ng isang kumpletong ospital na nakatuon sa libreng paggamot sa oncology para sa mga taong may mababang kita. Ang impormasyong iyon ay tumama sa akin na parang isang sampal. Libre, ganap na libre, kumpirma niya. Walang sino man ang dapat mamatay dahil hindi nila kayang bayaran ang kanilang paggamot. Doon ko nakita ang tunay na Roberto. Hindi lang siya isang mayamang lalaki. Siya ay isang taong ginagamit ang kanyang yaman para gumawa ng mabuti, para tumulong sa iba, para magtayo ng isang bagay na makabuluhan. Mayroon din daw siyang mga foundation para sa edukasyon, pabahay, at mga negosyante. Lumiapag kami sa bubong ng punong tanggapan ng Archipelago Builders. Ang mga opisina ay elegante ngunit hindi magarbo. Binati siya ng lahat ng empleyado ng may tunay na paggalang, hindi takot. Doon, ipinakilala niya ako ng formal sa kanyang abogado, si Attorney Cruz. Ginang Teresita, bati niya ng may magalang na pagyuko. Isang karangalan na makilala ka ng maayos. Marami nang naikuwento si Ginoong Roberto tungkol sa iyo sa nakalipas na 6 na buwan. Umupo kami at inilabas ni Attorney Cruz ang ilang mga dokumento. Ginang Teresita, sabi niya, inihanda ng iyong asawa ang ilang mahahalagang papeles. Una, idinagdag na niya ang iyong pangalan sa lahat ng kanyang pangunahing bank accounts. Mayroon kang ganap na access sa lahat ng kanyang pondo. Insaranhayda, napanganga ako. Ano? Hindi ko matatanggap iyan. Kahapon lang kami ikinasal. Asawa kita, matatag na sabi ni Roberto. Kung ano ang akin ay sa iyo. Ganoon lang kasimple. Bukod pa riyan, pagpapatuloy ni Attorney Cruz. Inilipat na niya ang pagmamay-ari ng 3 ari-arian sa iyong pangalan. Isang bahay sa tabi ng dagat sa Palawan, isang apartment sa syudad, at isang rancho sa bundok. Nagtayo rin siya ng isang investment fund sa iyong pangalan na may paunang halaga na 3 bilyong piso. Nahilo ako. 3 bilyong piso. Para sa akin. Isang babaeng ginugol ang halos buong buhay niya sa pag-aalala kung paano babayaran ang renta bawat buwan. Roberto, sobra na ito. Protesta ko. Hindi pa iyan tapos, sabi niya. Nagtayo rin ako ng mga trust fund para sa iyong mga apo. Sina Miguel at Sofia ay magkakaroon ng 500 milyong piso bawat isa kapag sila ay umabot sa edad na 25, partikular para sa kanilang edukasyon, pagsisimula ng negosyo o anumang naisin nilang gawin sa kanilang buhay. Bumuhos na naman ang aking mga luha, ang mga apo ko. Kahit sa lahat ng ginawa ni Jose, iniisip ni Roberto ang kinabukasan ng mga apo ko. Bakit? Iyon lang ang nasabi ko. Dahil inosente sila. Sagot ni Roberto. Dahil wala silang kasalanan sa mga ginawa ng kanilang mga magulang. At dahil sila ay dugo mo, Teresita. Mahalaga sila sa iyo, kaya mahalaga rin sila sa akin.
Ang dami ng pera ay napakalaki. Hindi na kayang iproseso ng aking utak. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang sinabi ni Roberto pagkatapos. Gusto kong malaman mo na mayroon kang ganap na kalayaan kung paano mo gustong mabuhay. Kung gusto mong manatiling simple, gagawin natin iyan. Kung gusto mong maglakbay sa buong mundo, gagawin natin. Kung gusto mong italaga ang iyong sarili sa mga gawaing kawang-gawa, susuportahan kita. Ito na ang buhay mo ngayon, Teresita. Ikaw ang magpapasya. Sa araw na iyon, nakilala ko ang tunay na Roberto. Isang lider, isang pilantropo, isang taong may ginintuang puso. At napagtanto ko na ang pinakamalaking yaman na natagpuan ko ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang lalaking nakatayo sa tabi ko. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Dinala ako ni Roberto sa aming honeymoon sa isang pribadong isla sa Palawan na, syempre, pag-aari niya. Isang paraiso na may puting buhangin, malinaw na tubig, at ganap na privacy. Sinubukan kong mag-relax. Sinubukang namnamin ang bawat sandali kasama ang aking bagong asawa, pero ang isip ko ay pabalik-balik kay Jose. Sa gitna ng ganda ng paligid, may isang anino ng pag-aalala na hindi maalis sa aking puso. Si Attorney Cruz ang nagpapanatili sa amin ng kaalaman tungkol sa sitwasyon, at ang mga balita ay hindi maganda. Ang mga pinagkakautangan ni Jose ay nagsisimula ng maningil. Kinuha na ang kanyang mamahaling sasakyan, na-freeze na ang kanyang mga bank account. Ang bahay kung saan sila nakatira ni Katrina at ng mga bata ay malapit ng ma-foreclose. At si Katrina? Tanong ko sa isa sa aming mga video call. Iniwan niya si Jose, 2 araw na ang nakalipas, imporma ni Attorney Cruz sa kanyang karaniwang propesyonal na tono. Umuwi siya sa kanyang mga magulang at dinala ang mga bata. Nag-file na siya ng divorce kahapon ng umaga. Naramdaman ko ang isang matinding kirot para kay Jose. Sa kabila ng lahat, ang iwanan ng asawa, ang mawalan ng mga anak, ang harapin ang pagbagsak ng pananalapi ng sabay-sabay, ito ay nakakawasak. Kamusta na siya? Tanong ko. Hindi mabuti, pag-amin ni Attorney Cruz. Ayon sa aming mga impormante, matindi siyang umiinom. Hindi siya kumakain ng maayos. Sinubukan niyang kontakin ang ilan sa kanyang mga dating kaibigan at kasosyo, pero lahat sila ay tinalikuran na siya ngayon na alam nilang bangkarote na siya. Mayroon pa, pagpapatuloy ni Attorney Cruz. Sinubukan ni Jose na ibenta ang kanyang kwento sa media. Tumawag siya sa ilang mga pahayagan at palabas sa TV. Nag-aalok ng isang eksklusibong panayam kung paano ang kanyang ina ay nagpakasal sa isang bilyonaryo at iniwan siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Ay genain. Ano? Sigaw ko, habang nararamdaman ko ang galit na pumapalibot sa akin. Ang kapal ng mukha niya. Matapos niya akong ipahiya, ngayon ay sinusubukan niyang gawin akong kontrabida? Huwag kang mag-alala. Hinawakan ni Roberto ang aking kamay. Naasikaso na iyan ng aming PR team. Walang matinong media outlet ang papatol sa kwentong iyon, lalo na matapos naming ipakita sa kanila ang mga video mula sa kasal kung saan hayagan kanyang hinihiya. I'm Sia Angodila. Napaupo ako sa katahimikan. Sinusubukang unawain ang lahat. Ang anak ko ay bumagsak na nang ganito kababa. Sinusubukan niyang pagkakitaan ang aking kaligayahan. Ngunit ang pinakakagulat-gulat na impormasyon ay dumating mula kay Roberto mismo. Habang nakaupo kami sa balkonahe, nakatingin sa paglubog ng araw, nagsalita siya. 3 araw na ang nakalipas. Nalaman na ni Jose kung sino talaga ako. Tumigil ang paghinga ko. Paano? Isang kasosyo niya ang nagpakita sa kanya ng isang artikulo sa Forbes kung saan lumabas ako sa listahan ng mga pinakamayamang tao sa Asia. Noong una, hindi siya naniwala. Pero nang tingnan niya ang mga litrato, nakilala niya ako. At ano ang ginawa niya? Mula sa sandaling iyon, sabi ni Roberto. At ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Sinubukan niya akong kontakin ng 12 beses. Mga tawag, mensahe, email, lahat sa pamamagitan ng opisyal na channel ng aking kumpanya. At anong ginawa mo? Wala. Binaliwala ko ang bawat pagtatangka.
Pero sinave ni Attorney Cruz ang lahat ng mensahe. Gusto mo bang marinig kung ano ang sinasabi nila? Hindi ako sigurado kung gusto kong malaman, pero tumango ako. Kinuha ni Roberto ang kanyang telepono at nagsimulang magbasa. Unang mensahe. Ginoong Roberto Sterling, labis kong ikinalulungkot ang hindi pagkakaunawaan sa kasal. Hindi ko po alam kung sino kayo. Pakiusap, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Huminto si Roberto at tumingin sa akin. Pansinin mo, sabi niya. Ang sinasabi niya ay ikinalulungkot niya ang hindi pagkakaunawaan, hindi ang kanyang mga ginawa, na para bang ang problema ay hindi niya alam na mayaman ako. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ikalawang mensahe. Ginoo, ako po si Jose, anak ni Teresita. Kailangan ko po kayong makausap ng agaran tungkol sa isang business matter. Mayroon po akong proposal na maaaring maging kapaki-pakinabang sa ating dalawa. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Roberto. Hindi man lang binanggit ang kanyang ina. Diretso agad sa paghingi ng pabor sa negosyo. Ikatlong mensahe. Ginoong Sterling, dumadaan po ako sa isang komplikadong sitwasyon sa pananalapi. Bilang anak ng inyong asawa, umaasa po akong maaari tayong mag-usap bilang pamilya. Sigurado po akong makakarating tayo sa isang kasunduan na makakabuti sa lahat, lalo na kay Mama. Naramdaman kong nasusuka ako. Ginagamit niya ang pangalan ko para manipulahin si Roberto. At marami pa, sabi ni Roberto. Ikapitong mensahe. Ginoong Roberto, alam ko pong nagkamali ako sa kasal. Lasing po ako at wala sa sarili. Pero ako po ang nag-iisang anak ni Teresita. Ang mga apong mahal na mahal niya ay mga anak ko. Gusto niyo po bang sirain ang ugnayang iyon sa pamilya? Mapapasaya ko po siya kung tutulungan ninyo akong ayusin ang aking mga problema. Iyan ay emosyonal na blackmail, sabi ko, habang nararamdaman kong pinapalitan na ng galit ang aking pag-aalala. Eksakto, sabi ni Roberto, at ang pinakahuling mensahe, ipinadala kaninang umaga. Roberto, kailangan ko ng 30 milyong piso bago matapos ang linggo. Kung hindi ay malalagay ako sa malubhang kapahamakan. Bilang asawa ng aking ina, mayroon kang moral na obligasyon na tulungan ang kanyang pamilya. Ipinapangako kong babayaran ko ang lahat ng may interes. Nagtitiwala ako sa iyong pangunawa. Nanatili akong tahimik. Pinoproseso ang lahat ng narinig ko. Ang anak ko ay hindi tumawag para humingi ng tawad sa akin. Hindi niya sinubukang ayusin ang aming relasyon. Wala siyang ipinakitang kahit isang katiting na tunay na pagsisisi. Ang gusto lang niya ay pera. Sinusubukan lang niyang gamitin ang aking pag-aasawa para malutas ang sarili niyang mga problema sa pananalapi. Ang lalaking minsang tumawag sa aking asawa na basura ay ngayon ay nagmamakaawa sa kanya para sa kaligtasan. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Kung hindi lang ito, napakasakit. Narinig ko ang mga yabag sa kabilang panig ng pinto. Mabagal, mabigat, na para bang hirap na hirap itong maglakad. At nang dahan-dahang bumukas ang pinto, ang nakita ko ay halos dumurog sa puso ko, sa kabila ng lahat, si Jose. Pero hindi ito ang Jose na kilala ko. Hindi ito ang arogante at makisig na lalaki na humiya sa akin sa aking kasal. Ang nasa harap ko ay isang anino na lang ng dati niyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Mayroon siyang ilang araw ng balbas. May malalalim at maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na parang hindi na siya natutulog. Ang kanyang damit ay lukot at may mga mantsa. At ang apartment sa likod niya, napakaliit, magulo, at may mga basyong bote ng alak na nagkalat sa sahig. Ito ay isang lalaking wasak, isang lalaking talunan, at sa isang saglit, ang galit na naramdaman ko ay napalitan ng isang pamilyar na damdamin na alam ng bawat ina. Awa, ma, sabi niya, at ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ma, dumating ka. Dumating ako, oo, ngunit hindi bilang isang tagapagligtas. Dumating ako, sabi ko, habang pinapanatili ang aking distansya sa may pintuan. Hindi ako papasok.
Hindi ko gagawing madali ang mga bagay para sa kanya. Tuloy ka, ma. Pasensya na sa lugar. Magulo. Alam ko. Nagsimula siya, pero pinutol ko siya. Hindi ako papasok, Jose. Dumating ako para sabihin ang ilang bagay, at pagkatapos ay aalis na ako. Gumuho ang kanyang mukha. Ang kaunting pag-asa na nakita ko sa kanyang mga mata ay biglang naglaho. Ma, pakiusap. Kailangan kitang makausap. Kailangan kong magpaliwanag. Isang bangungot ang lahat ng ito. Iniwan ako ni Katrina. Kinuha niya ang mga bata. Nawala sa akin ang lahat. At ano ang inaasahan mo? Ang boses ko ay mas matigas kaysa sa aking intensyon. Ngunit napakaraming sakit na naipon, hindi ko na ito mapigilan. Inaasahan mo bang, pagkatapos mo akong ipahiya sa publiko, pagkatapos mong tawaging basura ang asawa ko, pagkatapos mong subukang sirain ang pinakamahalagang araw ng buhay ko, ay mananatiling pareho lang ang lahat? Lasing ako noon. Sinubukan niyang idahilan. Wala ako sa sarili. Kung nalaman ko lang kung sino talaga si Roberto. At doon na, iyon na ang sagot. Iyon na nga, hindi ba? Sabi ko, habang nararamdaman kong lumalaki ang galit sa aking dibdib. Iyon ang katotohanan. Kung nalaman mo lang na bilyonaryo si Roberto, iba sana ang pakikitungo mo. Kung nalaman mo lang na may pera siya, igagalang mo sana siya. Pero dahil inakala mong mahirap siya, na wala siyang kwenta, naramdaman mong may karapatan kang tratuhin kaming parang basura. Hindi, ma. Hindi ganoon. Nauutal niyang sabi. Pero alam naming dalawa na eksakto. Iyon nga ang dahilan. Oo, ganoon nga, Jose. At iyan ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kung sino ka talaga. Hindi mo ako mahal. Hindi mo iginagalang ang aking kaligayahan. Pera lang ang mahalaga sa iyo. Ang tanging mahalaga sa iyo ay kung paano makakaapekto sa iyo ang aking pag-aasawa. Pakiusap. Ang kanyang mga luha ay malayang bumuhos ngayon. Pakiusap, ma. Patawarin mo ako. Sobra akong nagsisisi. Nagkamali ako ng malaki. Nagseselos ako. Natatakot akong mawala ka sa akin. At nag-react ako sa pinakamasamang paraan. Nagseselos? Hindi ako makapaniwala. Nagseselos? Iniwan mo akong mag-isa sa loob ng 15 taon at nagseselos ka? Binaliwala mo ang aking mga tawag, ang aking mga pakiusap na makasama ka. Tinrato mo ako na parang personal mong bangko at nagseselos ka. Tama ka, sabi niya. Isang halimaw ako. Tama ka. Ako ang pinakamasamang anak. Pero pinagbabayaran ko na ito ngayon. Nawawala sa akin ang lahat. At ang tanging natitira na lang sa akin ay ikaw, ma. Ikaw na lang ang mayroon ako sa mundong ito. Welaw, ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Ngunit kailangan kong maging matatag. Nawala mo na rin ako, Jose, sabi ko. At ang mga salita ay lumabas na may malalim na sakit. Nawala mo ako noong araw, na nagpasya kang mas mahalaga ang iyong kayabangan at materyalismo kaysa sa iyong ina. Hindi. Umunggol siya at napaluhod sa sahig. Huwag mong sabihin iyan. Pakiusap, huwag mong sabihin iyan. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Kahit ano. In mine compacto in mine republica. And by now, kahit ano. Tanong ko, habang nakakrus ang aking mga braso. Kung gayon, bakit lahat ng mensahe mo kay Roberto ay tungkol sa pera? Bakit walang kahit isa man lang sa mga mensaheng iyon ang isang taos pusong paghingi ng tawad sa akin? Bakit sinubukan mong ibenta ang kwento natin sa media? Namutla ang kanyang mukha. Paano ko nalaman? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Alam ko ang lahat, Jose. Alam ko ang tungkol sa mga utang mo. Alam ko ang tungkol sa mga iligal na nagpapautang. Alam kong iniwan ka ni Katrina. Alam kong sinubukan mong gamitin ang aking pag-aasawa para makalusot sa iyong mga problema. Alam ko ang lahat. Nanatili siyang tahimik. Nakaluhod pa rin sa maruming sahig ng kaawa-awang apartment na iyon. Ang kayabangan ay ganap nang nawala. Pinalitan ng purong desperasyon. Desperado na ako, ma. Kailangan ko ng 30 milyong piso bago mag-Biyernes. Kung hindi, sasaktan ako ng masasamang tao. Mga taong hindi nagbibiro.
2 beses na nila akong binantaan. At lumapit ka sa akin, sabi ko sa sarili ko. Hindi dahil mahal mo ako, hindi dahil pinapahalagahan mo ang ating relasyon, kundi dahil kailangan mo ng pera. Hindi lang dahil sa pera, sabi niya, na para bang nabasa niya ang aking isip. Namimiss kita, ma. Namimiss kong kasama ka sa buhay ko. Namimiss ko. Namimiss mo ang ano, Jose? Ang isang taong kaya mong manipulahin? Ang isang personal na bangko na hindi kailanman tumatanggi? Ang isang taong laging nag-aayos ng mga gulo mo nang walang reklamo? Namimiss ko ang nanay ko, bulong niya. At mayroong isang bagay na totoo sa kanyang boses na halos nagpatinag sa akin. Namimiss ko kung paano mo ako inalagaan noong bata ako. Kung paano ka laging nariyan para sa akin. Kung paano mo ako pinaramdam, naligtas at mahal. It's I good on the bood? Ang batang iyon ay wala na, sabi ko. Habang nararamdaman kong nagsisimulang manlabo ang aking mga mata dahil sa mga luha. Naging isang lalaki siya na mas pinapahalagahan ang pera kaysa sa mga tao. Isang lalaki na pinakasalan ang isang nakalalasong babae at hinayaan siyang lasunin ang ating relasyon. Isang lalaki na ginamit ako sa loob ng maraming taon at pagkatapos ay hiniya ako nang sa wakas ay natagpuan ko ang kaligayahan. Kaya kong magbago. Pagmamakaawa niya, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isa na lang. At ipinapangako kong magiging iba na ako. Ilang pagkakataon na ba ang naibigay ko sa iyo, Jose? Ilang beses na. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Nakatitig ako sa anak kong nakaluhod sa harap ko, umiiyak na parang isang bata. Bawat hibla ng aking pagiging ina ay sumisigaw na yakapin siya, patawarin siya, at ayusin ang lahat ng kanyang problema. Ganoon naman talaga ang mga ina, hindi ba? Ang ating unang likas na ugali ay protektahan ang ating mga anak, kahit na sila ay may sapat na gulang na, kahit na sila ay nagkamali ng malaki. Naisip ko si Roberto. Ang kanyang unang reaksyon nang malaman niya ang tungkol sa mga problema ni Jose ay tulungan ito. 500,000 dolyar. 30 milyong piso, wala lang iyon sa kanya. Isang pirma lang sa isang tseke at tapos na ang lahat ng pagdurusa ni Jose. Ganoon kadali, ganoon kasimple. Ngunit habang tinitingnan ko si Jose sa kanyang kaawa-awang kalagayan, isang malinaw at malamig na katotohanan ang tumama sa akin. Kung ililigtas ko siya ngayon, ano ang matututunan niya? Kung aayusin ko ang gulong ito, ano ang pipigil sa kanya na gumawa ng isa pang gulo sa hinaharap? Kung bibigyan ko siya ng pera, hindi ko siya tinutulungan. Binibigyan ko lang siya ng pahintulot na ipagpatuloy ang pagiging iresponsable at makasarili. Hindi ito pagmamahal. Ito ay pag-enable. Humugot ako ng malalim na hininga. Ito ang magiging pinakamahirap na bagay na gagawin ko sa buong buhay ko bilang isang ina. Ang hayaang masaktan ang aking anak. Ang hayaan siyang harapin ang mga halimaw na siya mismo ang lumikha. Jose, tumayo ka, sabi ko, at ang boses ko ay matatag, kahit na ang puso ko ay nadudurog. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Umaasa siyang ang mga luha niya ay gumana. Umaasa siyang ang puso ko ay lumambot. Gagawin iyon ni Roberto, hindi ba? Tanong niya. Ibibigay niya ang pera? Oo, kumpirma ko. Gagawin niya sana, pero sinabi ko sa kanya na huwag. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay napalitan ng ganap na pagkabigla na sinundan ng di makapaniwalang galit. Ano? Bakit? Ma, hindi mo naiintindihan. Papatayin nila ako. Naiintindihan ko, Jose, sabi ko. At natatakot ako para sa iyo. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo, anak pa rin kita. At ayokong may masamang mangyari sa iyo. Pero hindi ko na kayang maging iyong walang hanggang tagapagligtas. Hindi ko na kayang maging taong laging nag-aayos ng iyong mga problema habang hindi mo kailanman hinaharap ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Kaya ano ang dapat kong gawin? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hintayin na lang na patayin nila ako? Gagawin mo kung ano ang ginagawa ng isang responsableng matanda, sagot ko. Pupunta ka sa pulisya.
Isusumbong mo ang mga ilegal na nagpapautang. Hihingi ka ng proteksyon. At sisimulan mong muling buuin ang iyong buhay mula sa simula, sa tamang paraan sa pagkakataong ito. Hindi kayang gawin ng pulisya ang anumang laban sa mga taong ito. Masyado silang makapangyarihan. Kung gayon, bibigyan kita ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa pera. Sabi ko, habang kinukuha ang isang business card mula sa aking pitaka. Ang card ni Attorney Cruz. Ito ang abogado ni Roberto. Isa siya sa pinakamahusay sa bansa. Tawagan mo siya. Siya ang hahawak sa iyong legal na sitwasyon, poprotektahan ka mula sa mga nagpapautang, at tutulungan kang mag-file ng bankruptcy sa isang maayos na paraan. Kinuha ni Jose ang card nang nanginginig ang mga kamay. Isa itong lifeline. Pero hindi ito ang lifeline na inaasahan niya. Hindi ito isang bag na puno ng pera. Ito ay isang proseso. Isang mahirap at kahiyahiyang proseso. At pagkatapos noon? Tanong niya. Ang boses niya ay halos isang bulong. Kapag ligtas na ako, babalik ka ba sa buhay ko? Ang tanong na iyon. Ang tanong na iyon ang pinakamahirap sagutin. Iyan ay nakasalalay sa iyo, Jose. Sagot ko. Nakasalalay iyan? Kung talagang magbabago ka? Kung matututo ka mula dito? Kung magiging lalaki ka na alam kong kaya mong maging ang lalaking pinalaki ko? At ang mga anak ko? Pwede ko ba silang makita? Pwede ba nilang makilala ulit ang lola nila? Tinamaan ako ng tanong na iyon. Si Miguel at si Sofia, namimiss ko sila bawat araw mula noong kasal. Kakausapin ko si Katrina, pangako ko, pero wala siyang utang na loob sa akin. Kung magpasya siyang ayaw niyang makita ko ang mga bata sa ngayon, kailangan kong igalang ang desisyon na iyon. Galit siya sa iyo, mapait na sabi ni Jose. Sabi niya, kasalanan mo raw ang lahat ng ito, na kung hindi ka nagpakasal sa matandang iyon, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Siyempre, iyon ang sinasabi niya. Mas madaling manisi kaysa umamin sa sariling pagkakamali. Tumalikod na ako para umalis. Ngunit tinawag niya ako sa huling pagkakataon. Ma, sandali. Huminto ako sa pasilyo at lumingon. Sabihin mo lang sa akin, mapapatawad mo pa ba ako balang araw? Ang hangin ay naging mabigat. Tinitigan ko ang aking anak. Ang lalaking nagdulot sa akin ng sobrang sakit, ngunit ang lalaking mahal ko pa rin. Hindi ko alam, Jose. Sabi ko ng matapat. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero masasabi ko ito sa iyo. Gusto kong magawa. Gusto kong maniwala na ang anak ko ay nandyan pa rin sa ilalim ng lahat ng kayabangan at materyalismong iyan. Kaya, patunayan mo sa akin. Patunayan mo sa akin na karapat-dapat ka. At sa mga salitang iyon, tinalikuran ko na siya. Bawat hakbang palayo sa pintong iyon ay parang isang milya. Bawat hakbang ay isang pagpili sa pagitan ng pagiging isang tagapagligtas at pagiging isang ina na nagtuturo ng pinakamahirap na aral, ang aral ng pananagutan. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng halos katahimikan. 6 na buwan ng pagbuo ng isang bagong buhay kasama si Roberto. Isang buhay na puno ng kapayapaan na hindi ko kailanman inakala na posible. Nakatira na kami ngayon sa aming bagong bahay, isang magandang villa na nakaharap sa karagatan ng Palawan na idinisenyo mismo ni Roberto ayon sa aking mga gusto. Bawat umaga, umiinom ako ng kape sa terasa, pinapanood ang mga alon, at nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Ngunit sa gitna ng lahat ng katahimikan na iyon, palaging may isang maliit na bahagi sa aking isipan na nagtatanong, kamusta na kaya si Jose? Tumawag ba siya kay Attorney Cruz? Ligtas ba siya? Nagbabago ba siya? Hindi ako humingi ng update. Ipinangako ko sa sarili ko na hahayaan ko siyang gawin ito ng mag-isa. Isang hapon, habang nagbabasa ako sa tabi ng pool, tumunog ang aking telepono. Si Susan, ang aking kaibigan. Teresita, buksan mo ang TV mo. Channel 7 bilis. Kinabahan ako. Mabilis kong binuksan ang telebisyon. At ang nakita ko ay nagpahinto sa aking paghinga, si Jose. Pero hindi ito ang wasak na lalaking nakita ko 6 na buwan na ang nakalipas.
Nakasuot siya ng isang simple ngunit marangal na damit, nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga kabataan sa isang community center. Isang taon na ang nakalipas. Nagsasalita si Jose sa kamera. Nawala sa akin ang lahat. Nawala ang aking bahay, ang aking asawa, ang aking pera. Pero ang pinakamasakit sa lahat, nawala ang aking dignidad at halos mawala ang aking ina. Isang reporter ang nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang pagbagsak at pagbangon. At nagsalita si Jose ng bukas. Tungkol sa kanyang mga utang, tungkol sa pamumuhay ng higit sa kanyang kakayahan, tungkol sa kung paano niya pinahalagahan ang mga material na bagay kaysa sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ang nanay ko, sabi niya, at bahagyang nabasag ang kanyang boses. Ang nagbigay sa akin ng pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang aral sa aking buhay. Hinayaan niya akong bumagsak. Hinayaan niya akong harapin ang mga kahihinatnan ng aking mga aksyon. At noong una, kinamuhian ko siya dahil doon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Iyon pala ang pinakadakilang gawa ng pagmamahal na maibibigay niya sa akin. Lumapit sa likuran ko si Roberto at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Okay ka lang, mahal? Hindi ko alam. Bulong ko, hindi maalis ang aking mga mata sa screen. Nagpatuloy ang report. Ipinapakita kung paano nagdeklara ng bankruptcy si Jose sa tulong ni Attorney Cruz. Ipinakita kung paano siya nakahanap ng trabaho sa isang construction company, nagsisimula sa pinakamababang posisyon bilang isang katulong. Ipinakita ang kanyang maliit, ngunit malinis at maayos na apartment. At ipinakita kung paano siya nagbibigay ngayon ng mga charla sa mga paaralan at community center tungkol sa financial literacy at ang mga kahihinatnan ng materyalismo. At ang relasyon ninyo ng iyong ina? Tanong ng reporter. Ibinaba ni Jose ang kanyang tingin. Inaayos namin iyon, dahan-dahan. Ibinigay niya sa akin ang kanyang numero, 3 buwan na ang nakalipas at nag-uusap kami isang beses sa isang linggo. Mahihirap na pag-uusap, maraming sakit na kailangang pagalingin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman kong nagiging tapat kami sa isa't isa. Totoo iyon. Matapos niyang tawagan si Attorney Cruz, dahan-dahang nagsimulang magbago ang mga bagay. Inasikaso ni Attorney Cruz ang kanyang legal na sitwasyon. Kahiya-hiya para sa kanya ang bankruptcy, ngunit kinakailangan. At pagkatapos ng 2 buwan, nakatanggap ako ng isang sulat. Hindi text, hindi email. Isang sulat kamay na 10 pahinang liham. Doon, idinetalye niya ang lahat ng kanyang pagsisisi. Humingi siya ng tawad. Hindi siya humingi ng kahit ano. Nagsorry lang siya, ng malalim at taos puso. Ang liham na iyon ang nagpaiyak sa akin ng ilang oras. At 1 linggo, pagkatapos noon, ibinigay ko sa kanya ang aking numero. Mayroon ka bang mensahe para sa mga taong dumadaan sa katulad na sitwasyon? Tanong ng reporter. Tumingin si Jose diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay malinaw, na ngayon walang bahid ng kayabangan. Oo, sisirain ka ng pride kung hahayaan mo ito. Kakainin ka ng materyalismo. At ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, iyong mga handang hayaan kang bumagsak para matuto kang bumangon, sila ang dapat mong pahalagahan, higit sa lahat sa mundo. Huminto siya sandali. Gusto ko ring sabihin ang isang bagay sa aking ina kung nanonood siya. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ma, sabi ni Jose, may luha sa kanyang mga mata. Alam kong marahil ay nanonood ka nito. Gusto kong malaman mo na araw-araw, pinagsisikapan kong maging ang lalaking karapat-dapat mong maging anak. Araw-araw, sinusubukan kong maging mas mabuti. Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ako bukas, o sa susunod na taon, o kahit kailan, kung ayaw mo. Pero gusto kong malaman mo, naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko na ang lahat, at mahal kita. Palagi kitang minahal, kahit noong masyado akong tanga at arogante para ipakita ito. Ang mga luha ay malayang bumuhos sa aking mukha. Hindi na ito mapigilan. Niyakap ako ni Roberto ng mahigpit. Ito na iyon. Ang simula ng paghilom. Ang pagsasahimpapawid ng panayam ni Jose ay naging isang malaking pagbabago sa aming relasyon.
Ito ay isang pampublikong pag-amin ng kasalanan, isang pagpapakumbaba na hindi ko kailanman inakala na kaya niyang gawin. Ngunit alam kong ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa mga salita sa telebisyon. Nasusukat ito sa mga gawa sa totoong buhay. At dahan-dahan, pinatunayan ito ni Jose. Ang aming lingguhang pag-uusap sa telepono ay naging mas madali. Hindi na ito puno ng mga awkward na katahimikan. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa aking araw. Interesado siyang malaman ang tungkol sa foundation na sinisimulan namin ni Roberto para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho, ang hirap ng pagsisimula muli, ngunit mayroon ng bagong tono sa kanyang boses. Isang tono ng pagpapakumbaba at pagtanggap. Isang buwan pagkatapos ng panayam, nakatanggap ako ng isang sorpresa. Tumawag si Attorney Cruz para ipaalam sa akin na naisauli na ni Jose ang perang inutang niya sa akin noon, ang 300,000 piso na binayaran ni Roberto para sa akin. Nag-overtime siya sa loob ng 4 na buwan para maipon ang pera, paliwanag ni Attorney Cruz. Iginiit niyang bayaran ito ng buo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ako ang nag-text kay Jose, 3 salita lang. Anak, proud ako. Ang kanyang tugon ay dumating 20 minuto pagkatapos. Iyan po ma, ay mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang halaga ng pera sa mundo. 2 linggo pagkatapos noon, nagkita kami sa isang neutral na coffee shop. Noong una, medyo alanganin pa rin. Napakaraming gustong sabihin, at kasabay nito, parang walang masabi. Ngunit unti-unti, nagsimula kaming mag-usap. Hindi na tungkol sa pera o mga problema. Tungkol sa buhay, tungkol sa mga aral na natutunan. Gusto mo bang makita ulit ang mga bata? Maingat kong tanong. Nagliwanag ang mga mata ni Jose. Ang pag-asa ay bumalik. Talaga ma? Gagawin mo iyon? Mga apo ko sila, simpleng sabi ko. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanila. Ang muling pagkikita namin ni Miguel at Sofia ay isa sa mga pinaka-emosyonal na karanasan sa aking buhay. Noong una, medyo nahihiya pa sila sa akin. Matagal din kaming hindi nagkita. Ngunit ang pagmamahal ng isang lola ay isang wika na madaling nauunawaan ng mga bata. Sa tulong ni Jose, na ipinaliwanag sa kanila, sa paraang maiintindihan nila na nagkamali si Lolo Jose nila, pero nagbabago na siya, unti-unti silang lumapit. Si Roberto ay napakabuti sa kanila. Agad siyang naging kanilang Lolo Roberto. Tinuruan niya silang lumangoy sa aming pool, ikinuwento sila, at ipinakita sa kanila na ang yaman ay hindi nangangahulugang mas mahusay ka kaysa sa iba. Ipinakita niya sa kanila ang kabaitan at pasensya. Isang araw, habang pinapanood namin ang mga bata na naglalaro sa dalampasigan, kinausap ako ni Jose. Salamat ma, sa hindi pagsuko sa akin. Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ulit ang batang pinalaki ko. Ang batang may mabuting puso, na natabunan lang ng kayabangan at materyalismo. Ang mga magulang ay hindi sumusuko sa kanilang mga anak, sagot ko. Pero minsan, kailangan natin silang hayaang bumagsak para matuto silang lumipad. Invested. Ang aming relasyon ay hindi bumalik sa dati. At iyon ay isang magandang bagay. Dahil ang dati ay hindi malusog. Ang aming bagong relasyon ay itinayo sa isang bagong pundasyon. Isang pundasyon ng katapatan, respeto, at pinaghirapang pagpapatawad. Ito ay mas totoo, mas malakas. Nagsimula kaming magkita tuwing linggo para sa tanghalian. Minsan kasama ang mga bata, minsan kaming dalawa lang. Nag-usap kami tungkol sa lahat ng mga taon na nasayang. Inamin niya kung paano niya hinayaan si Katrina na kontrolin ang kanyang buhay at lasonin ang aming relasyon. Humingi siya ng tawad para sa bawat kaarawan na pinalampas niya, sa bawat tawag na hindi niya sinagot. At ako naman ay humingi ng tawad kung may mga pagkakataon na masyado ko siyang pinrotektahan, na marahil ay naging dahilan kung bakit hindi siya natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang pagpapatawad ay hindi isang beses na pangyayari. Ito ay isang proseso.
At sa bawat pag-uusap, sa bawat pagkikita, nararamdaman kong dahan-dahang naghihilom ang mga sugat. Ang pamilyang akala ko'y nawasak na magpakailanman ay unti-unting nabubuo muli, piraso sa bawat piraso, eksaktong 1 taon. 1 taon mula noong araw na iyon, ang araw na dapat sana ay puno ng pagdiriwang, ngunit nauwi sa matinding kahihiyan. Ngayon, nakatayo ako sa parehong posisyon sa tabi ng lalaking pinakamamahal ko, si Roberto. Ngunit ang lahat ay ibang-iba na. Nasa hardin kami ng aming bahay sa Palawan. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang marahang hampas ng mga alon sa dalampasigan ang nagsisilbing musika. Wala ng 400 bisita. Wala ng magarbong bulwagan o mamahaling pagkain. Ang naririto lamang ay ang mga taong tunay na mahalaga. Si Susan, ang aking tapat na kaibigan, ang ilang malalapit na kasamahan ni Roberto, at ang aking anak na si Jose, kasama ang aking 2 apo, sina Miguel at Sofia. Nagpasya kami ni Roberto na i-renew ang aming mga panata sa aming unang anibersaryo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto namin. Gusto naming lumikha ng isang bagong alaala. Isang alaala na dalisay, tahimik, at puno ng tunay na pagmamahal para burahin ang pait ng nakaraan. Nang oras na para sa aming mga panata, hinawakan ni Roberto ang aking mga kamay. Ang parehong mga kamay na hinawakan niya 1 taon na ang nakalipas, noong ako'y nanginginig at puno ng takot. Ngayon, ang mga kamay ko ay kalmado na. Tumingin siya sa aking mga mata, ang parehong mga mata na nagpakita sa akin ng pagmamahal kahit noong akala ko'y wala akong halaga. 1 taon na ang nakalipas, mahal ko, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Ipinangako ko sa iyo ang aking walang hanggang pag-ibig nang hindi mo alam kung sino talaga ako. Ngayon, ipinapangako ko itong muli sa iyo. Ngayong alam mo na ang lahat. Ang aking nakaraan, ang aking yaman, ang aking mga takot. Mahal kita, Teresita. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng purong kaligayahan at pasasalamat. Roberto, sabi ko, habang nanginginig ang aking boses. 1 taon na ang nakalipas, tinanggap mo ako, isang biyudang pagod na sa buhay. Ngayon, tinatanggap kita muli. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang aking asawa, aking kasama, at ang pinakamalaking biyaya na natanggap ko sa aking buhay. After Arugos, nagpalakpakan ang aming munting grupo ng mga bisita. Niyakap ako ni Roberto, at sa yakap na iyon, naramdaman ko ang kaganapan, isang kumpletong paghilom. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakainan kami sa ilalim ng mga bituin, lumapit sa amin si Jose. Nakita ko ang kaba sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding isang bagong determinasyon, isang bagong dignidad. Una siyang lumapit kay Roberto. Ginoong Sterling. Roberto, sabi niya, at nakita ko ang hirap ngunit katapatan sa kanyang pag-amin. Hindi po ako kailanman nakahingi ng tawad sa inyo ng maayos. Ang mga sinabi ko po noong araw na iyon, walang kapatawaran. Isa po kayong mabuting tao at napakasuwerte po ng nanay ko na natagpuan niya kayo. Sana po ay mapatawad ninyo ako balang araw. Tiningnan siya ni Roberto. Hindi bilang isang hamak na empleyado, kundi bilang isang kapwa lalaki. Inilahad ni Roberto ang kanyang kamay. Ang nakaraan ay nakaraan na, Jose, sabi ni Roberto. Ang mahalaga ay ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon. At ang lalaking iyan ay isang taong dapat ipagmalaki ng iyong ina. Nagkamay sila. At sa simpleng gesturang iyon, naramdaman kong isang malaking bigat ang nabunot hindi lang sa balikat ni Jose, kundi pati na rin sa akin. Isang tulay ang muling naitayo mula sa mga guho. Pagkatapos noon, lumapit sa akin si Jose. Dinala niya ang kanyang mga anak. Ma, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat po sa lahat. Yumuko si Miguel at Sofia
at nagmano sa akin. "Lola, mahal po namin kayo," sabi nila ng sabay. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ito ang tunay na yaman. Hindi ang mga numero sa bank account. Hindi ang mga gusali o mga kumpanya. Kundi ito, ang yakap ng aking mga apo. Ang paggalang sa mata ng aking anak. Ang pagmamahal ng aking asawa. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi ni Roberto, pinapanood ang sinag ng buwan na sumasayaw sa ibabaw ng dagat. Nagmuni-muni ako sa lahat ng nangyari. Isang taon, napakaraming nagbago sa loob lamang ng isang taon. Isang taon na ang nakalipas, ako ay isang babaeng halos masira dahil sa kahihiyan. Isang ina na ang puso ay dinurog ng sariling anak. Ngayon, ako ay isang asawang minamahal, isang lola na hinahangaan, isang babaeng may sariling boses at lakas. Natagpuan ko hindi lamang ang pag-ibig at seguridad, kundi pati na rin ang isang layunin sa aming foundation. Natagpuan ko ang dignidad. At higit sa lahat, natagpuan ko ang kapayapaan. "Ano ang iniisip mo, mahal ko?" tanong ni Roberto, habang hinahaplos ang aking buhok. Ngumiti ako. "Iniisip ko na ang buong buhay ko ay nagbago magpakailanman," sagot ko. "At nawala akong babaguhin sa lahat ng nangyari." "Bakit hindi?" tanong niya. "Kahit ang sakit? Kahit ang kahihiyan?" "Kahit iyon," sabi ko. "Dahil iyon ang nagdala sa akin sa eksaktong lugar kung saan ako dapat naroroon. Tinuruan ako niyon kung sino talaga ako. Binigyan ako niyon ng lakas para ipagtanggol ang aking sarili. Pinakita niyon sa akin kung sino ang mga tunay na nagmamahal sa akin. Tumingin ako sa kanya at dinala ako niyon sa iyo." Hinalikan ako ni Roberto sa noo. Isang halik na puno ng pangunawa at pagmamahal. "Ikaw ang pinakamatatag na babaeng kilala ko, Teresita." Umiling ako ng marahan. "Hindi, pagtatama ko. Ako ay isang babaeng natutong maging matatag noong wala na akong ibang pagpipilian." At sa katahimikan ng gabing iyon, sa yakap ng lalaking nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng halaga, naramdaman ko ang isang ganap na kapayapaan. Ang mga sugat ay naghilom na. Ang pamilyang akala ko'y nawasak ay dahan-dahang nabubuo muli sa mas matatag at mas tapat na paraan. Ang aking kwento ay hindi isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng pagbangon, ng pagpapatawad, at ng paghahanap ng kaligayahan sa mga lugar na hindi mo inaasahan. At sa wakas, pagkatapos ng 62 taon, masasabi kong masaya na ako. Tunay na masaya.